Lord. Sige po at muli po natin palakpakan ang Lord. Hallelujah. Praise God. At sabi po tayo lukod na nalangin. Salamat po Panginoon sa umaga po ito sapagkat ikaw ang aming Diyos na kung saan ay patuloy nagmi-ministeryo sa aming kalagitnaan. Hayaan niyo po Panginoon na sa umagang ito ang mga salita na aming mapakinggan, ang salita na aming tatanggapin. Hayaan mo ito, Lord God, na patuloy mo isulat sa aming mga puso. At tunay, Panginoon, magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po aming Diyos. Ako na yung amang lingkod. Umaasa ako sa iyo, yung Banal na Santong Espiritu ang siyang patuloy na bumabay, manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po amin, Panginoong Jesus, Lord God. At patuloy po namin inaangkin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! So, praise the Lord. At sa umaga po ito ay patuloy po, no, salamat sa Panginoon dahil masasabi natin na mabuti at tapat ang ating Diyos. Amen? Sapagkat sa ating mga pagsamba, sa ating mga pagpupuri, ay naroon po ang presensya ng Diyos. Amen? Sumigaw nga po ng malakas na amen, ng maranasan ang presensya ng Diyos. Amen. So, this morning, I would like to bring you in the book of Colossians chapter 2, verse 8. Sige po, at tayo po ngayon ay dadako na po sa ating key verse, our foundational verse, quoted from the book of Colossians chapter 2, verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Kapag po hinasa namin natin ito sa Tagalog, yan, sige po, mas maganda po siguro, basahin po natin sa Tagalog, ano po, sabay-sabay. Sige po, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo na hindi kayo madala ng walang kabuluhan at kapagayang filosofia, mga relasyon ng tao at mga pamamaraan ng mundo na hindi mula kay Kristo. Amen. So, praise God. So, sa huling pong kapanahunan pong ito, and we are now living and walking in the last hour of the last days. Amen? Tayo po ay ngayon ay mga nasa huling araw na po. At ang sabi po, ang babala po ng salita ng Diyos, ang babala po ng Biblia sa bawat isa sa atin na mga huling araw ay masasabi natin na nakakatakot. Sabi nga, it is a perilous days. Amen? So pag sinabi natin perilous days, nakakatakot o nakakahindik-hindik na mga panahon. Bakit po? Kasi ang sabi po, marami pong mga mananampalataya, marami pong mga anak ng Diyos na kung saan ay iiwanan nila ang kanilang pananampalataya. Maraming mga Kristiyano na kung saan ay tatalikuran nila ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon. Iiwanan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kakalimutan nila kung paano sila minahal ng Diyos. Kung kaya't sinasabi po na sa mga huling araw ay nakakatakot na mga araw. At sa umaga pong ito, muli po tayong paalalahanan ng Diyos. Sa talatang ito po, nahango doon sa Colossians chapter 2, nang sabi po doon, mayroon pong babala o warning ang Diyos sa bawat isa sa atin sa huling kapanahunan ito. At ang warning na ito ay ang sabi po na kung saan, sabi po, dapat tayo mag-ingat. Amen? Bakit po? Dahil, mayroong mga mandarayang filosofiya, mga tradisyon, at ito ay mga pamamaraan ng mundo. So pagka sinabi po natin, sabi niya, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mandarayang filosofiya. Ano po ba yung mga walang kabuluhan? Mga bagay na walang kabuluhan. Hello, church. Alamin po natin ano yung mga bagay na walang kabuluhan sa mundo pong ito. Lahat ng mga bagay sa mundo pong ito na lumilipas at natatapos, ito pong lahat ay walang kabuluhan. Amen? Na kung saan, sa kapanahunan pong ito, marami pong tao ang siyang nagbibigay ng halaga, nagpapahalaga sa mga bagay na lumilipas. Marami pong tao ngayon na kung saan ay nagpapahalaga sa mga bagay na mayroong mga katapusan. Kung
kaya't iniiwan nila at tinatalikuran nila ang pag-ibig nila, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon na dati ay nasaksihan nila kung paano gumawa ang Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa kanilang buhay. At ito po ngayon, ang pinakamalaking problema ng napakaraming mga Kristiyano na pagkatapos nakakilala sa Panginoon, pinalaya ng mga katotohanan ng salita ng Diyos na kanilang narinig, ay kanilang tinalikuran, binaliwala, at ibinaling nila ang kanilang mga atensyon, ibinaling nila ang kanilang mga kaisipan sa mga bagay na mga lumilipas. Itinuon nila ang kanilang mga pansin sa bagay na nawawala. At ito po ngayon, hindi lang po diyan. Ang sabi pa po dito, ang dapat po nating ingatan yung mga nagdadala ng walang kabuluhan at ano pong mapandayang filosofiya. Ano po ba yung sinasabi dito ng mga mapandayang filosofiya? Ito yung mga filosofiya ng mga tao. Mga kanilang mga prinsipyo, mga filosofiya, mga kanilang kanya-kanyang mga sariling pag-iisip. Are you with me, church? Yes. Amen? Ito po ngayon yung maglilipana sa maraming mga Kristiyano kung kaya't ikaw na nasa Panginoon ay babaling ka, tatalikuran mo yung relasyon mo, yung ugnayan mo, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Dahil po sa mga mapandayang filosofiya. At ang mundo po ngayon, makikita po natin, sabi nga po, nagigipit at nagigipit ang mundo. Paano po ba nagigipit at nagigipit ang mundo sa panahon po ngayon? At kung titingnan po natin yung ating kalalagayan sa panahon po ito, marami po. Tingnan po natin yung ating mga upuan. Sino po ngayon yung wala dyan? Bakit ano po, mayroon mga sariling mga kaisipan? Hindi mo na ako magsisimba kasi napakainit. Masariling pag-iisip. Hello, church? Totoo po ba? Amen. Amen? Praise God. Ano pa po ang mga filosofiya ng tao? Nauunawaan ako ng Diyos. Kaya kahit hindi ako mag-church ng Sunday at ako ay mag-o-overtime, ang Diyos ay maunawain. Ang Diyos ay mapagbigay. Sarili pong pananaw, sariling filosofiya. Kaya sabi po, maraming madadaya. Maraming madadaya. Naintindihan naman ako ng Diyos. Kailangan kong maghanap buhay. Kasi nakakaintindi ang Diyos sa akin. Kaya ang ating relasyon sa Panginoon, ano po? Aandap-andap. Amen. Now you see, now you don't. Ngayon makikita ka, bukas hindi na. Makikita ka ngayon kasi ikaw ay sasayaw sa anniversary. Pero kapag walang anniversary, wala ka na. Hindi ka na maka-attend. Hello, church? Ano pa po? Mapandayang filosofiya, sabi nga nun, mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo. So yung ating mga tradisyon, at ano po ba yung mga pamamaraan ng mundo ngayon? Ano po ba yung mga pamamaraan ng mundo sa mga kabataan? Ano po yung uso ngayon? Ano po yung uso? Mas unahin muna. Ano? Yung mga social media. Yun muna ang unahin. Nauunawaan naman ako ni Lord. May linggo pa naman sa susunod. Doon na lang ako aatin. Hello, church. Ano pa po? Linggo. Mayroon akong lakad. May bisita ako. Hello? Pamamaraan ng mundo. Kasi alam niyo po, ang kaaway, kung kailan linggo, tsaka kapapadalhan yan ng mga dahilan.
hindi ka makasamba. Bakit po? Ayaw ng kaaway na marinig mo yung pangako sa iyo ng Diyos. Ayaw ng kaaway na matanggap mo ang pangako ng Diyos at ang bunga nito ay ang iyong pagtatagumpay at ikabubuti mo. Ayaw ng kaaway mo. Kaya papadalhan ka niya ng sanda, nakma, na mga dahilan, church, para mawala tayo sa presensya ng Diyos. Para makalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya hindi ninyo na hindi mo na ako magsisimba ngayon. So ngayon, hindi ka nakasimba. Sa next Sunday, parang nasabi-sabi mo na, mukhang maginhawa kapag sa Sunday, hindi nakasimba. Sa Sunday uli, hindi na muna ako magsisimba. Kasi mukhang komportable ako pagka hindi nakasimba. Yun po yung mga mapandarayang mga pag-iisip. Hindi natin alam na nadinisip na tayo, nadadaya na tayo, amen, ng takbo ng mundo pong ito. Bakit? Kasi po ang gusto ng mundo ay laging pleasure. Ang gusto po ng mundo ay laging yung ating sariling nating healing. Church. Kaya po sa panahon pong ito, kailangan po natin. At ngayon, bigyan po natin ng pamagat. Consistency in faith. So pag sinabi natin consistency in faith, marami po kasi ngayong Kristiyano na tinaglay na lang, ako po Christian. Pag tinanong mo, saan ka uma-attend? Doon po sa ganitong church, dati. Bakit po dati? At hindi po ngayon? Kasi hindi na ako uma-attend eh. O, you see? Nakita po natin doon? Yun. Kaya, sabi po, the enemy came in this world to steal, to kill, and to destroy. Kaya po, ito yung pinibigay sa atin ngayon ng Diyos. Consistency in faith. Kung bakit maraming mga Kristiyano hindi nakarating at hindi nila nakamta ng kanilang katagumpayan. Bakit po? Because lack of consistency. Kulang sa, consistent. Pag sinabi po natin consistent, what do we mean by consistent? Consistent means not changing. Hindi ka nagbabago. Bakit? Kasi alam natin na ang Diyos na ating tinanggap, ang Diyos na ating pinanasampalatayanan, ay kailanman ay hindi nagbabago. He is the God of yesterday, today, and forever. Kaya kapag sa Panginoon ka, sabi nga, tiyak ang tagumpay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikaw ay nasa Panginoon, tiyak ang tagumpay mo. Amen? Because He is the God who is unchanging God. Amen? Hindi po siya nagbabago. Ang tao lang po ang nagbabago. Hello? Tama po ba? Ang tao lang ang nagbabago, pero ang Diyos kahit kailan hindi nagbabago. Kung ano ang pangako niya sa'yo, pangako niya yun sa'yo. At tutuparin niya sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago. Now, tanong, bakit po? Yun naman pala, hindi siya nagbabago. Bakit hindi niya tinupad yung pangako na sa akin? Huwag natin tanongin ang Diyos. Tanongin mo yung sarili mo. Dahil kahit kailan hindi nagbabago ang Diyos, baka ikaw ang nagbago. Hello? Kung kaya hindi natupad. Hindi natupad yung pangako ng Diyos sa'yo kasi ikaw ang nagbago, hindi ang Diyos. Amen? So yun po yung consistent. Hindi dapat tayo magbabago sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. So not changing, doing something the same way over time. Kung ano yung ating mga ginagawa, kung paano natin sinimula na tayo ay nagkaroon ng relationship sa Lord, naglingkod tayo, nagpatuloy tayo, hanggang ngayon ay nagpapatuloy,
Yun po ibig sabihin. Tuloy-tuloy. Amen? Consistency is tuloy-tuloy. Hindi aatras. Kaya mga anak ng Diyos, sabi nga po, atapang atao, kahit pugot ulo, hindi atakbo. Bakit po? Kasi matapang. Amen? Because of our consistency in faith. Kahit kailan hindi nagbabago ang pananampalataya mo. Hello, church? Amen. So, what happened when you are consistent? Ano mangyayari sa atin kung tayo po ay tuloy-tuloy, tayo ay hindi nagbabago sa ating pananampalataya, nananatili tayo sa Panginoon? Kaya napakaganda nga ng pangako ng Lord in John chapter 4. Sabi po niya, abide in me, and I am in you. Manatili ka sa akin, at ako rin ay mananatili sa iyo. Amen? Yun po yung condition ng Lord. If you abide in me, sabi niya kaya walang word ng if, that is conditional. Diba? If you abide in me, yun ang salita ni Jesus Christ, and I am in you. Kung mananatili ka sa akin, mananatili din ako sa iyo. Amen. Kaya kung gusto natin manatili ang Diyos sa atin, manatili tayo muna sa Lord. Amen. Magtuloy-tuloy muna tayo sa Panginoon. Amen. Sabi po, it can help you. So what happens when you are consistent? It can help you achieve your goals. Yan. Kapag consistent ka, walang duda, maaabot mo ang iyong pangarap. Amen? Maaabot mo ang iyong pangarap. Totoo po ba yun? Yes. Ang inyong pong abang lingkod ay isang buhay na patotoo. We are nothing. Before the Lord found us, bago tayo natagpuan ng Panginoon, wala po tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil natagpuan na tayo. Yung dating wala, ay nagkaroon. Naabot ang tagumpay. Amen? So sabi niya, it can lead us in victory. Being consistent in faith will lead us in victory. Sino po dito gustong laging nagtatagumpay sa Lord? Amen? So yun po, kailangan po natin magiging consistent kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong maabot ang iyong mga pangarap, ang pangarap mo sa buhay, sa mga ang desire mo, isa lang po ang susi. Consistent. Magiging consistent tayo. At kung titingnan po natin, ano po bang ibig sabihin? Ibang word ng consistent. Pag sinabi po natin consistent in faith, bigyan po natin ng definition. Pag sinabi natin consistent in faith, to hold fast to Jesus and His ways. So wala po tayong panghahawakan iba pa. Maliban sa ating Panginoong Hesus at sa, alin po, sa Kanyang pamamaraan. Wala nang ibang pamamaraan pa. Yes. Amen? Dahil sabi ng John chapter 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya lang po ang pamamaraan. Amen? Kaya dapat po sa ating, we must hold fast. When we say hold fast, panghawakan natin ng mabuti. Amen? Panampalataya natin na iisa lang ang ating Diyos. Wala ka nang sasambahing iba pang Diyos sapagkat nag-iisa lamang ang ating Panginoong Jesus. Bakit po? Dahil iisa lang ang napako doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Amen? So, to hold fast to Jesus and His ways, in His Word, sa Kanyang pamamaraan, not our ways. Kaya nga, di ba ba? Sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, ngunit si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Di ba? So, yun po yun. Then, ano po ang other word ng consistency? Ang synonym nito is we must always practice
continuing faithfulness and perseverance. Ito po yun. So sa Biblia po, marami po tayong mga great men of God na kung saan ay nakikita natin ang kanilang consistency in faith. Yung kanilang pananampalataya na hindi nagbabago, ang pananampalataya nila na hindi umuurong. Kagaya po ni Daniel. Hindi po ba? Ano po ba ang nagiging testing sa buhay ni Daniel? Kaya nga po, ay dumating sa buhay ni Daniel na kung saan ay ang hari ng Persia, tama? Ano po sabi? Sige anak, babasahin natin ng mabilis lang. Sabi po dito, kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mahal na hari, kaming mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasuntong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sino mang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin. Sabi po gayon. Dahil ang sino mang susubay sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Kaya, mahal na hari, magpalabas na po kayo ng ganoong kautusan. Ipasulat niyo po at nagdaan para hindi na mabago o mapawalang bisa ayon sa kautusan ng ating kahariang Media at Persya. Pumayag si Haring Darius, kaya nilagdaan niya ang kautusang iyon. Nung malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon dumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. Pero sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya, at nakita nila siyang nanalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos. Kaya ano po ang nangyari? Dahil si Daniel, hindi po siya natakot. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nagbabago sa Diyos. Amen? Nananatili siya sa kanyang pananampalataya at hindi po siya nagpatakot. Kaya hindi po niya sumuway siya sa inuutos ng hari ng Persya na bawal manalangin. Tama po? Pero nung narinig ni Daniel, umuwi po siya. At ang ginawa po niya, nanalangin siya sa Diyos. Amen? At kung titingnan po natin yan, yung buong chapter ng Daniel 6, titingnan po yan, yung kanyang mga kalaban, yung pinagmanmanan siya. Diba? Nakita nila ni si Daniel ay nanalangin sa ating Panginoon. Nanalangin sa Diyos si Daniel. Kung kaya, ano po ang nangyari? To make the long story short, itinapon si Daniel sa lion's den. At ano po ang nangyari? Nilapa ba siya ng leon? Hindi. Siya po ay napatikong niya. Amen? Ang bibig ng leon. Hindi po siya kinain ng leon. Bakit po? Because of his consistency in faith. At ito po ngayon, may gusto makita sa atin ng Diyos. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ikaw, kumusta ba ngayon yung pananampalataya mo? Diba? Si Daniel, hindi natakot, naitapon siya sa kulungan ng mga leon. Hindi nagbago kanyang pananampalataya. Nanatili siya sa Diyos. Hindi siya umatras, hindi nagbago, hindi siya nagpuli sa kanyang pananampalataya. O kaya niligtas siya ng Diyos. Amen? Praise God.
At ano ba po? Si King David. Kilala natin. King David is a man after God's own heart. Amen? Bakit sinabi po siya? Kasi sabi ng Diyos, lahat ng inuutos ng Diyos kay King David ay kanyang sinusunod. At dito din po, ito dapat ang karakter na makita sa atin. Tayo po ay dapat sumusunod. Hindi tayo umaatras. Hindi umaayaw. Hindi sumusuko. Amen? Nalala ko si Apostle Paul, sabi ganon, struck down but not destroyed. Diba? Nagigipit siya. Sabi niya, para bagang nag-uumpugan siya sa magkabilang bato. Pero sabi niya, hindi siya nag-uupo. Yun po consistent faith. Na kahit ano ang mangyari sa kanyang buhay, tuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi tumatakbo, hindi umuurong. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung tumatakbo ba yan sa panahon ng kagipitan. Tumatakbo ba yan? Umuurong ba yan? Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wala nang urungan to. Hanggang sa pagdating na to ng Panginoon. Amen? At isa pa po, tingnan po natin, yung Luke chapter 10, verse 38 to 42, si Mary at the feet of Jesus. Consistency in faith. Yung ating po ditong hina-highlights. Consistency in faith. Kung titignan po natin si Mary at saka si Magdalene, ang sabi dito, nagpatuloy si Jesus at mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae, sabi po ganon, roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Maria ay may kapatid na pangalan ay Marta. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon. Sino ang naupo sa paanan ng Panginoon? Maria. Si Maria. Sabi pong ganon, at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Sino po dito ba minsan nagmamarta? Abalang-abala sa maraming bagay. Ano? May fellowship, may youth fellowship, abalang-abala sa maraming bagay. Mayroong, tayong mga church activity. May don't watch. Hindi makakapunta, hindi nakagising kasi magdamaga nag-ML. Abalang-abala sa mga bagay na walang kabuluhan. Ano pa po? Hindi nakapag-online prayer meeting. Bakit? Kasi nagmamarta pa. Abalang-abala, always busy. Busy. Bakit po kayo busy? Basta busy lang. Busy sa wala. O busy-busyhan. Kaya po sabi ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. One thing is important. Isang bagay lang pala. Pero ang dami-dami ginagawa natin. Ano po? Dami natin ginagawa, no? Lalo na kapag linggo, naglilinis, nag-aalaga, namamasyal, nagbabanding. Hindi natin alam, nagtatrabaho, nag-overtime. Hindi natin alam. Di ba? Araw ng linggo, Sabbath day. Hindi natin alam kung ano. Pero sabi ng Lord, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay. Hindi mo ba alam na isa lang ang dapat mong gawin? Sabi nga nun, hindi mo ba alam na isa lang ang mas mabuti? Kaya sabi niya, kailangan. Ano sabi niya? Ngunit ang isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. Ano pong pinili ni Maria kanina?
is sitting down at the feet of Jesus Christ. Naupo siya sa paanan ng Panginoong Jesus at nakinig sa itinuturo ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, mas mabuti ito. Walang makakakuha nito sa Kanya. Wow! At tulad po ngayon, nauupo kayo dyan. Amen? At kayo'y nandito. Pumalakpak nga po yung nandito ngayon. Salamat sa Panginoon. Praise God. Nandito nga kayo. Sapagkat nandiyan ang inyong kaisipan. Kaya sabi niya, ano man ngayon na kinukuha mo, ano man ngayong bagay na pinakikinggan mo, walang makakaagaw sa'yo niya. Amen? Walang makakaagaw sa'yo. Amen? Isa lang ang mabuti. Yung maupo tayo lagi. Amen? Sa paanan ng ating Panginoon. So, consistency in faith. Ngayon po, sa umaga pong ito, mayroon tayong mga Bible teaching for consistency. Are you ready, church? Amen. So, bago po tayo dumako doon, magbigay din tayo ng, kanina po sila Martha, si Maria, consistency in faith. Si Maria, naupo sa paanan ni Jesus Christ at pinili niyang makinig. Si King David, pinili niyang sundin lahat ng inuutos ng Diyos. At si Daniel, hindi siya natakot. Hindi po siya nagpapigil na manalangin kasi alam niya na yun ang mabuti. Amen? Ngayon, inconsistency. So, pag sinabi po natin, inconsistency, inconsistent, ito yung pananampalataya na sulong abante, atras abante. Pwede itong may pagpapala, praise God. Pagka problema, erase God. Hello? Ito yun, yung ganitong pananampalataya. Pag may blessing, praise the Lord. Kapag may problema, suliranin, sakit, karamdaman, erase the Lord. Hello? Kaya ngayon po sa umagang ito, sabihin po natin sa ating mga sarili, babaguhin ko na ngayon. Dapat ako'y magiging consistent. Tuloy-tuloy. Amen? So, tingnan po natin, in 2 Timothy chapter 4 verse 10, sino po ang nagiging inconsistent? Kasama po siya ni Apostle Paul. Tingnan po natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ano po ang sabi pong ganon? For Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia. Titus to Dalmatia. Dahil iniwan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Yan. Di po ba? So, yung kanina yung ating text verse, marami po. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo, baka kayo'y madaya. Sa mga, ano po, sa mga takbo ng mundo ngayon. Kagaya po ni Demas. Ito siya po ay kilala na naglilingkod sa Panginoon. No? Napakasipag niya at tapat siya noon sa Panginoon. Pero dumating yung panahon na nagiging inconsistent ang kanyang faith. Umurong, umatras, kung kaya't iniwan niya si Paul. Kaya sabi niya, dahil iniwan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, bakit ano pong dahilan? Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Di po ba? So isa pong bagay na ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano, kahit matagal na mananampalataya, kaya di po tayo talaga magtaka eh. Di tayo nagtataka. 5 taon ka na sa church, 7 taon ka na sa church, ang church po natin ngayon ay 15 years. Di po ba? 15 years ang church. 7 taon ka na. Ang pang-8 taon mo, huminto ka.
Bakit ka huminto? Kasi mas pinili mo ang mundo. Ano po ba ang meron sa mundo? Nandiyan dyan ang barkada, nandiyan dyan yung kaibigan, di mo ba yung hatak ng mundo? Mas pinili natin. Kaya, tingnan niyo po si Demas, nabiktima po siya. Hindi siya nagiging maingat, hindi siya nagiging mapagbantay. Kaya po sabi niya, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Ngayon pong umaga, mayroon po tayong mga bagay na dapat po natin pakakatandaan. Ways that the Bible teach us for inconsistency. Number 1, 2 Peter chapter 3 verse 18. Ano pong lagi ang sabi po doon? Basahin po natin, sabay-sabay. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagpapakilala sa ating Panginoon. at nagkakapigtas na si Yesu Cristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. So, hinihingi po sa atin ng Diyos to have consistency in faith. Number 1, we must grow in grace. Lumago tayo. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Hello, church? Nandiyan po ba tayo? Kailangan po nating lumago sa biyaya ng Panginoon. So, paano po tayo lumago sa biyaya ng Diyos? Devote yourself to teaching. Ilaan natin yung ating mga sarili sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Mayroon po tayong mga online devotions. Mayroon po tayong food for the soul. Sino po? Pakitaas ng kamay. Sino po ang araw-araw na nag-aabang ng food for the soul? Nagla-like, nagha-heart, at nag-share, nagme-meditate. Pakitaas po ang kamay. Wow! Wala na. Hallelujah! Church, alam niyo po yung mga workers natin, isang linggo po nila yan pinaghahandaan para lang po makapag-post ng devotion natin online ng food for the soul. Kaya please, basahin po natin. Ano po sabi ng Joshua chapter 1? Do not let this book depart from your mouth. Huwag ninyong hayaan na ang mga kasulatang ito ay lalayo sa inyong mga bibig. But sabi niya, meditate it day and night. Hello, church? Sabi po gano'n, bulay-bulayin ninyo araw at gabi ang salita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kaginhawaan at gaganda ang inyong buhay. Kaya, let us continue to meditate the Word of God. Let us continue to read and visit our page. Kami dyan, everyday, sinishare. Everyday, sinishare. Mas gusto nating mag-like at mag-heart sa mga kung ano-ano lang. Diba, sana, ikaw na lang, sana. Diba, mga ganyan. Nalalike natin yun, hindi natin nalalike yung food for the soul na magpapalakas una sa atin yun. It will benefit us. Amen? Number 2. So, devote your time. So, when you say grow in grace, devote yourself to teaching, to the life of your church. Yan, ito yun. Ito yun, dinidevote natin yung buhay natin dito sa church. This is your home. This is your family. And we are one. Amen? We grow together. Yun na kayo sasabi nyo, di ba? We grow together, we love God, and we reach the world. Amen? Dapat tayo consistent dyan. Amen? Hello, church. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ayan. Next. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no man despise your youth, but be an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, till I come. Give attendance to reading, neglect not the gift that is in thee, for
For in doing this, you shall save your soul. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Sabi po ganun, ako na lang pong babasa para medyo mabilis po tayo. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Mga kabataan, pumalakpak muna. Yan. So, di ba ba? Huwag mong hayaan dahil bata ka, ikaw ay bubuli-bulihin ka lang dyan sa labas. Huwag mong hayaan. Ito sinasabi ng Bible. Take note of this. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Diba? Live in purity. Kaya yung uso, ano bang uso ngayon? Pag ikaw ay 13 years old, wala kang boyfriend, wala ka na sa uso. Di mo ba? Kaya sabi ng Lord, huwag mong hayaang hamakin ka. Amen? Mabuhay tayo ng may kalinisan. Magiging halimbawa sa pananalita, pananampalataya, pag-uugali, amen? Sa pag-ibig. So, number 2. Sabi niya kaya, do not neglect. Alam niyo po, pag sinabi mo, do not neglect, ano po ba yung huwag mong hahayain, huwag mong sasayangin. Kaya, young people, you are so blessed by God. Taas po lahat ng mga kabataan nandito. Yan, huwag pong mahiya, kabataan. Yan, kayo po ay pinagpala ng Diyos. Bakit po? Mayroon po siyang mayroong kaloob ang Diyos sa inyong buhay. Neglect not the gift that is in you. Di mo ba? Kaya habang kayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos, tumanggap po kayo ng kaloob. Ano po yung kaloob na yan? Na sa mga huling kapanahunan, ang mga kabataan ay magsasalita. Amen? Ng mga karunungan. Kaya marami po tayo mga workers dito nangangaral, nagtuturo ng Bible studies. Di ba? Kasi ito po yun, yung kaloob ng Diyos. Sa sino mang lumalakad sa instruction ng Diyos. Number 3. Continue in my word. John 8:31. Sabi po ganon, continue in my word. John 8:31. Sabi po, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga taga-sunod ko kayo. Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciples. At ikaw yon. Amen? Tuloy mo yung katabi mo. Kapigin mo, ikaw yon. Bakit? Kasi nandito ka. Kasi nananatili ka. Kasi consistent ang faith mo. Hindi ka nagpapigil kahit wala kang pamasahe, nakarating ka. Amen? Nakarating ka. Hello? Yung iba ka, nagigingal lang. Bakit po wala ko naman sa amin? Wala po kasi ako nasusuot eh. Di mo ba? Suot lang. Damit lang. Hindi nakarating. Hello? Kaya po, sabi niya, manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil sabi nga, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen? So, continue in the Word of God. Next. Number 4. Ayan, tatlo na lang, tapos na tayo. Si po dito uwi na, pumalakpak. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise the Lord. Confirming the souls of the disciples. Continue in the faith. Yan. Acts chapter 14, verse 22. Ano po sabi po dito ng Acts chapter 14, verse 22? Sabi niya, pinatatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin
para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya, church, mga anak ng Diyos, kung tayo po ay dumadanas ng kahirapan, huwag ka nang magtaka. Natural yun. Sabihin mo sila sa katabi, naghihirap ka ba? Sabihin mo, natural yun. Amen? Praise God. Ako po. Kaya sabi niya, bakit po? Mayroon tayong mga paghihirap kasi pinatatatag ka ng Diyos. Amen? Ano po? Pinatatatag ng Diyos ang kanyang mga tagasunod. Kung kaya't dumadaan tayo sa pagtitiis, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga paghihirap, kasi pinatatatag ka niya. Kaya huwag kang aatras, huwag kang aayaw, huwag kang susuko, magpatuloy, consistency of God. Amen? Kaya sabihin mo, mula ngayon, walang problema, walang pagsubok ang mga pagpaggupo at mga paghihiwalay sa iyo sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi pinatatatag ka. Ayaw ng Diyos ng baby. Alam niyo yung baby? Tingnan niyo po yung apo ko, baby. Ito yung baby. Tingnan niyo po yun. Ito, tingnan niyo po. Mayroon po ba siyang kamalayan sa mga pangyayari ngayon? Wala. Di po ba? Ayaw ng Diyos yun. Kaya ano po, tama na yung, pa-baby-baby. Amen? Kapag na-strike ka ng Word of God, sumigaw ka, hallelujah! Pinatatatag ako ng Diyos. Pagamat masakit, hallelujah! Akin yan. Huwag tayong magalit sa mga pastor. Amen? Bakit po? Kasi pinatatatag tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na makita ang buhay mo, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at paayos ng paayos. Amen. Kaya, ano po? Magpatuloy. Amen? Ano po na yung verse natin na? Continue in faith. Huwag kang aayaw. Huwag kang susuko. Sabi nga ikaw ay si Andres Bonifacio, si Gabriela Sinanda. Amen? Hindi ka sumusuko. Bakit? Higit sa lahat, mayroon kang Kristo. Mayroon kang Jesus Christ sa puso mo. Amen? Praise God. At sabi nga po, doon kanina sa mga example natin, mayroong inconsistency, consistency in faith. Hindi kinain ng leon. Diligtas sila ng Diyos. Nung si King David nung si King David ay humarap kay Goliath, napakalaking tao, bata lang, si David noon, pero natalo niya si Goliath. Amen? Hindi siya natakot na harapin si Goliath. Tayo ulan lang, wala na sa church. Init lang na wala sa church. Magkukommute lang na wala sa church. Absent. Paano na lang kaya yan kung itatapon na si Leon? Talagang baka nakakaripas ka na ng takbo. Consistency in faith. Next, number 5. Number 5. Acts chapter 1 verse 14. Ano po sabi dito? Acts chapter 1 verse 14. Lagi silang nagtitipon para manalangin, kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus, at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Sabi po ng Acts chapter 1 verse 14. So continue in one accord. Sabi pag sinabi continue in one accord, let us continue to unite. Magkaisa. Kasama po yan sa ating consistency in faith. Hindi po pwedeng naiiba ka. Hello, church. Kaya kung ano yung ating tinuturo dito, kung ano yung ating naririnig dito, yun ang ating dala-dala, yung ating bit-bit-bit-bit. Hello, church. Amen?
Continue in one accord. Kakaisa po tayo. Kaya pag sinabi, love fest, lahat ka magkakainan, kumain ka. Huwag kang uuwi. Pag sinabi tayo, sabay-sabay tayo kumain. Sabay-sabay tayo kumain. Huwag kang maunang uwi. Hello, church? Yan. Diba? Pag sinabi po natin, magdala tayo ng food para sa ating love fest, meron tayong feast ng Kristiyano. Magkakainan tayo, magdala tayo. Magdala ka! Kahit wala kang dadalhin, magdala ka! Hello? Are you with me, church? Amen. Palakpakan po natin na, Lord. At kung wala ka namang dala, huwag kang mahiya, kumain ka! Continue in one accord. Magkaisa. Amen. Next. Number 6. Acts chapter 2, verse 42. Ano po sabi ng Acts chapter 2, verse 42? Continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Diba? Continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya ano po? Sino po yung ating apostle? Yun po ang ating papakinggan. Kung sino ang pinadala sa when you say apostle, it is God sent. Pinadala ng Diyos sa atin. Kung sino yung pastor ang pinadala sa atin ng Diyos. Diba? Ilang kami ni Daddy. Pero kami ay pinadala sa CGCF Church. Ito yung ating tahanan. Manatili po tayo in one accord. Amen? Magiging matatag. Magiging masigasig tayo. Amen? Masigasig tayo sa pakikipag-isa. Huwag tayo magiging masigasig sa sa paninira, sa pag-isip na hindi maganda. Magiging masigasig tayo. Amen? Sa pag-aaral at mga itinuturo ng ating apostol. Kung sino ang pinadala sa atin ng Diyos, makinig po tayo. Number 7. Second to the last. Acts chapter 8, verse 13. Continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs. Sabi po dito, pati si Simon ay sumampalataya rin at napabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ni Felipe. So, kailangan mo rin ng partner. Gusto mong lumago? Ayan dyan si Elder no? Mag-partner ka. Kagaya ni, si Philip. Pakilagay. Ayan. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip and seeing signs and great miracles performed. He was amazed. So, kabanding ni Simon, si Philip. Partner niya in the ministry. Ngayon, tanong, ikaw, sino po ang iyong kapartner? Okay na po ako nag-iisa. Kailangan mo, para magsindi ka, para mag-ilaw ka, kailangan mo ng partner. Bakit po? Tingnan niyo po, si Philip at saka si Simon, sabi niya, and seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Diba? Si Felipe ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya, nasasaksihan niya, mayroong mga miracle sign wonders nangyayari. May mga himala na nangyayari. Di ba? Mga tawag doon, mga nakagapo sa gawa ng kaaway, kakaroon ng kalayaan. Na nasa badig ng karamdaman, nagkaroon ng kagalingan. Hello, church? Kaya kailangan po natin ng kapartner. Amen? So, continued with magbalakasan,
8, Acts chapter 15, verse 35. Sabi po kanon, nanatili sina Pablo at Bernabe ng ilang araw sa Antioch. Marami silang kasamang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo, church, kung nasaan ang pastor natin, kung free time naman kayo, sumama kayo. Amen? Bakit? Kasi nandoon nagtuturuan tayo, nag-aaralan tayo. Amen? Kaya kung mayroon tayong online Bible study, di ba ba? One thing, important. What is important? To learn and listen in the teaching in the Word of God. Bigyan po natin ng time. Diba? Kung lalo na wala naman tayong ginagawa sa bahay. Amen? Kaya sa aming mga the women's of God, meron po tayong online. Salamat sa Panginoon. Sige po, ipalakpakan po natin ang mga ating mga pananagan. Na every night, at 9 p.m. Meron po tayong online prayer meeting. Salamat po for staying in one accord in prayer. Diba? Nakikipag-isa sa pananalangin. Salamat sa Diyos, sa mga nakikiisa, pagpalain ng Lord ang inyong mga buhay. Amen? Patuloy tayong samahan ng Lord. At sa mga hindi pa nakakaalam, yan, may gabi-gabi po, meron po tayo yan. Papasa po lang yan. Women's of God, pakitaas po ang kamay yung nandoon. Ayan, i-add natin ano po, yung wala pa. Okay, para po makasama po kayo sa pananalangin, sa pakikipag-isa sa pananalangin. Kaya sabi po, but Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. So, lagi po natin makasama. Dahil ang purpose nito, para po natin maipalaganap ang salita ng Diyos. O hindi natin sasalanginin ang salita ng Diyos. Libre po natin tinanggap ang kaligtasan sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ibibigay din natin sa ibang tao ng libre. Amen? At ituturo din po natin sa kanila. Amen. So, praise the Lord. So, bilang conclusion po, consistency is doing things right over and over again. Yung pagiging tuloy-tuloy, permit tayo sa ating pananampalataya. Diba? Naka-permis ka. Ibig sabihin, permis, lagi-lagi, tuloy-tuloy. Sabi po, pag sinabi po natin permis, tuloy-tuloy, doing right thing, doing good things over and over and over again. Why? Because it can lead you in victory. It can accomplish or can achieve your goal and desire.